So ngayon, we're going to discuss kung bakit yung mga traffic na website natin is nagdi-disappear, nawawala, or bumababa. Sa ngayon, bumababa pa lang. Eventually, this gonna give us a bigger problem. Kasi actually, merong research na ginawa na pwedeng bumaba yung traffic ng site mo to over 89%. It means less traffic for your client. And syempre, less profit para sa business mo. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nawawala yung traffic ng site mo? So, isa sa main reason is the rules are already starting to change. So, hindi na kagaya ng dati mga bagay-bagay. May mga bagong changes na nangyayari, especially sa mga source natin kung saan gagaling yung mga traffic. Pag hindi mo daw nabantayan, magiging malaking problema para sa business mo. Kaya ngayon dito sa video na to, I will discuss what's changing that causes web traffic to disappear. Paano i-prepare yung business mo para sa mga ganitong pagbabago. And ano yung future-proof na traffic source na pwede mong paghandaan para sa mga susunod na panahon. Pero bago tayo pumunta dyan, let's check first yung current status natin. So part 1, evolving set landscape. Yung isa sa pinakamalaking changes is happening sa isa sa pinakamalaking source ng business traffic and hindi lang traffic pati customer. At ito ay ang Google. Kung mapapansin nyo ngayon na kapag nag-search kayo sa Google, instantly mag-generate ng response si Google AI using yung mga content na nanggagaling sa mga website natin. So without sending yung user dun sa site nyo, makukuha na ni user yung mga sinesearch niya. So, di ba? Interesting. That's generative AI experience by Google. Ngayon, it's showing up 89% of details para sa mga searches. So, 89% ng details na kukuha na ni Google, ibibigay niya na kagad kay user. This is designed to keep the user on Google. So, hindi na kailangan umalis ni user sa Google. Bakit kapales kung nakuha mo na yung sagot mo dun sa mga tanong na meron ka. So, hindi na kailangan i-redirect ni Google si user pupunta sa site mo. So, lahat ng effort mo para i-rank yung site mo for SEO gaya ng pag-upload ng mga bagong helpful content at para sa mga ma-optimize yung Google or search keyword rank mo para lang ngayon ang nangyayari para lang ito magamit ni Google para may maisagot siya dun sa mga question ni user. So, ibig sabihin, hindi na kailangan ni user pumunta sa site mo. Malaki yung effect nito, hindi lang sa mga content-heavy na site, pati na rin sa mga e-commerce at saka mga services website. So, kung tong site mo dati is getting high traffic dahil nasa top search ng keyword, ngayon, it's under the curtain of Google AI na. Hindi na kailangan ni Google i-lead yung tao papunta sa site mo kasi si Google mismo yung gumagamit ng content mo to present the answer to the user. Na dati, it's a front door to your business. Ngayon, naging back door na ni Google. Interesting, di ba? And syempre, dahil nakuha na ni Google yung actual content mo, hindi na kailangan ni user na mag-effort pa to check yung details ng site. And isa rin ito sa malaking problema dahil lahat ng mga competitor ng keyword or ng business is trying so hard to rank. So gagawa sila ng content para mag-rank dahil nga sa madali na nga gumawa ng content ngayon, gawa ng AI. So at first, it seems like a great idea. Dali nang gumawa ng content to generate yung ranking or traffic ng website mo. Pero sa reality, suddenly, the internet is flooded with chip-generated content with all sounds exactly the same. Walang real input, insight, at walang human perspective. Dahil ito sa kagustuhan ng mga site or ng mga businesses to fill the content as much as many keywords tops articles na nirarank nila para sa ranking ng site. And dahil dyan, search engine are overloaded with recycled information. And yung mga businesses na merong talagang totoong expertise, wala na ng chance. Kasi hindi na nagiging relevant yung mga result. Dahil nga, halos pare-parehas lang yung nilalabas ni Google na result. So, your real point of view, kung bali ng business na to, natapunan na ng mga AI-generated content
na usually wala naman. At hindi lang yan, meron din kasing preference si Google na malaki content aggregator na nagdo-dominate ng search result gaya ng Yelp, Quora, and Reddit. Ito yung mga players na pinakagusto ni Google kasi ito yung mga site na nagbibigay ng maraming content. At syempre, maraming backlinks din, tsaka maraming user interaction. Pero ang problema, ito din yung mga magpapalubog sa mga maliliit na business sa mga ranking nila. So kung iisipin mo, paano nga naman lalaban dito yung mga maliliit na business, ang lalaki na ng mga site or ad traffic nitong mga site na to. Okay, part 2. Ads that have the same impact they once had. So hindi lang organic traffic yung affected nito, kundi pati na rin yung mga online advertising. Kung nagra-run or nagbo-boost kayo ng mga ads, mapapansin nyo yung budget nyo na before hindi na kasing effective ng mga ngayon. Kasi yung mga cost ng ads, pataas ng pataas dahil sa competition, pahirap ng pahirap. Kaya si Google at si Meta nagbibigay ng mas malaking charges dahil dito. Kasi tumataas yung competition, syempre alam nila mas kailangan ng mga businesses makipag-compete. So, that's why. Tapos ang isa sa pinakamahirap is kahit ma-reach mo yung mga user base mo, hindi naman kiniklik ng mga user yung ads. Gawa ng ayaw ng mga user ng ads. Marami ng mga ad blocker na app na pwedeng gamitin para hindi mo makita yung mga lumalabas na ads sa phone or sa computer mo. Yung mga user of all ages, they are all ignoring ads kasi distraction lang siya. Kung mapapansin nyo, or kung naglalaro kayo ng mga mobile games or gumagamit kayo ng app ng mga free apps, usually, makikita nyo yung ads, lalabas siya, pero ang gagawin nyo, skip nyo lang, or you're gonna wait for the time, pero skip nyo pa rin. Kasi, hindi naman siya interesting sa inyo. So, parang distraction lang siya habang naglalaro kayo or gumagamit kayo ng mga free apps. So, sobrang tagal pa. Minsan, you have to wait at least 60 seconds pa bago ka makabalik. So, ang nangyayari, yung mga user, iwan lang nila yung phone nila while waiting. They know that there's a 60 seconds waiting time. So, bago sila bumalik, hindi naman talaga nila view or inintindi yung ads. At dahil dyan, habang nagbabayad ka ng malaki para sa ads, to reach more user, pahirap i-engage yung mga audience. So kung ang nagre-relay ka lang sa traditional ads na nagsusunog ka lang rin ng pera kasi dahil palala ng palala yan habang tumatagal. Dapat talaga may mga bago kang strategy about reaching your audience or customer. So part 3, nostalgia meets innovation. Kung frustrated ka sa mga SEO losing your impact or nasisimot na yung budget mo sa mga online ads na hindi naman nagbibigay ng magandang result sa'yo at sa pakikipaglaban mo para sa makuha lang yung click and views ng mga customers. Pero paano kung merong paraan na kung saan ikaw mismo yung may power na hindi mo kailangan ng algorithm, walang bayad sa mga ads. And totoo, merong isang channel na pwede mong magamit. Medyo hindi na to bago pero super effective. Ito ay ang email. Pero bago ka mag-react, ito yung channel na kung saan hindi affected ng any algorithm change or ad fatigue. Ang reason is kapag ang isang user binigay sa iyo yung email or nag-sign up sila sa landing page mo, ibig sabihin interested sa product or services na meron ka or mga information na binibigay mo. Sa mundo na most marketing messages ay nai-ignore or nabablock, this is a huge deal. Sa email kasi, direct sa inbox ni user yung info na gusto mong iparating. Hindi mo kailangan makipag-compete, magbayad para makita ng audience mo yung company or services mo. And another thing is, kasi dahil nag-opt-in sila sa landing page mo, makaka-sure ka na interested siya sa services or product mo. Tapos very intimate and personal pa yung approach kasi si user mismo yung direct na makakakita nito sa email niya.
At sila mismo yung may option kung kailan nila i-engage yung email kasi full control nila yun. So, hindi siya irritable kagaya ng mga ads na sumusulpot bigla kung saan-saan. Pero ito yung isang challenge. Paano mo i-build yung email list mo? Malamang iniisip mo ngayon na okay, email sounds good. Pero paano kung mabibuild yung email list ko na pwede kong pag-marketan ng mga product and services ko. So, sure, pwede kang gumawa ng email sign-up form sa site mo, pero hindi lang yun. Kailangan mo silang mabigyan ng value upfront para maging interested sila sa iyo or sa services ng product na meron ka. So, dito papasok kung yung lead magnet na tinatawag, yung merong something free, valuable na and relevant sa audience mo that will make them excited na i-share yung email nila sa'yo. Gaya ng free mini course, mga libreng guide or checklist that provides values to your customers. Part 4, the key to sustain future traffics, which gives us another problem. Paano makikita ng mga customer mo yung lead magnet na ginawa mo para makapag-sign up sila sa email list mo? Dahil nga gaya na yung napag-usapan natin, hindi na enough yung gagawa ka lang ng site, tapos papupunayin mo na yung iangat mo yung ranking to your SEO or keyword marketing. Kahit magbayad ka pa ng ads, hindi guarantee na magsasign up yung audience mo sa email list mo. So, kailangan talaga nating maging proactive dito. Engage more and more, draw more people to your sign up form. Meron isang platform na pwede mong magawa to and will drive traffic straight to your lead magnets at sa business mo. Ito ay walang iba kundi ang YouTube. YouTube is not just a video site and a social media, kundi isa ito sa pinaka-effective na search engine sa mga panahon ito. Usually, yung mga tao na nagsa-search sa YouTube ng mga sagot at mga inspiration araw-araw ay million user. So, paggawa ng content sa YouTube, possible mong ma-engage yung mga built-in audience na ni YouTube para sa business mo by offering your potential clients the answer that they're looking for and guiding them directly to your website. Pwedeng papunta sa lead magnets mo or to schedule a service directly. So, interesting, di ba? Hindi mo na kailangan maging reliant dun sa algorithm ni Google about dun sa ranking or sa ads na binabayaran mo. Eto, direkta. Hindi lang to passive traffic, kundi engaged, interested viewer mismo. Interested kasi nakukuha na sila ng value sa'yo dahil nakapagbigay ka ng value in advance sa kanila dahil sa video content na ginawa mo. Then once they are fully engaged, pwede mo na silang i-lead sa free resource or information na offer mo sa kanila. Whether it's guide, a checklist, or a mini course that leads them to take actions. So kapag meron ka ng email list, tuwing may bago kang YouTube video na i-upload, pwede mo i-send directly to sa mga list mo kasi you will get a direct traffic from their email. Mga bagong video na gawa mo, makikita agad nila kasi may email ka nila. And a good thing about this is they are already interested dun sa mga topic na binibigay mo sa kanila. So, mapanoorin talaga nila. Kapag align yung video mo sa lead magnet mo, sobrang effective nitong strategies na to. Dahil mas mabilis mo makakatch yung attention ng target audience mo kasi directed sa email nila yung video mo. So yung relationship mo sa audience mo feel more direct and intimate habang patuloy kang gumagawa ng content na para sa mga audience mo na interested sa niche na meron ka. Dahil dyan, hindi lang ito para sa short-term audience mo, kundi isa itong long-term system that could work for you in autopilot. Maganda dito, hindi ka na dependent sa search engine or ad platform dahil meron ka ng direct connection sa audience mo. Napoprotektahan din nito yung future ng buong business mo. So parang mas mapadali yung paggawa nyo ng lead magnet or ng mga sign up form. Meron akong 7 lists ng mga tools na pwede nyong magamit para sa mga strategy na to. Mag-click lang sa link sa description or just scan the QR code na makikita nyo dito para makakuha ng mga list na to na pwede nyo magamit to grow and engage your audience directly.